Siguradong naranasan mo na to, no? Yung bubuksan mo yung app, tititik ka sa screen, tapos wala. Blanko. Meron ka namang strategy pero parang ang hirap magsimula. Well, sa pag-usap natin ngayon, bibigyan natin yan ng lunas. Titingnan natin kung paano ba talaga gumawa ng content na hindi lang basta maganda pero talagang kumokonekta sa mga tao. Sa napakabilis na mundo ng social media, ang atensyon ng tao ang pinakamahalaga. At heto ang katotohanan. Mayroon ka lang 3 segundo para makuha yon. Isipin mo na lang, sa bawat scroll, daan-daang posts yung dumadaan sa feed nila. So ang tanong, paano ka mapapahinto sa gitna ng lahat na yon? Diyan talaga nagsisimula ang lahat. Familiar ba yung pakiramdam na yan? Para kang may social media writer's block, 'di ba? Kalma lang, huwag kang mag-alala kasi normal yan. At ang good news, mula sa pakiramdam na yan, bubuo tayo ng isang malinaw at simpleng sistema na paulit-ulit mong pwedeng gamitin para makagawa ng content na talagang gumagana. Okay, unahin natin ang pagsusulat kasi bago pa man nila makita yung napakagandang visual mo, ang unang-unang bumubungad sa kanila ay yung mga salita. Dito talaga nakasalalay ang lahat. At sa lahat ng isusulat mo, yung pinakaunang linya, yun ang magsasabi kung hihinto sila o mag-i-swipe na palayo. Isipin mo yung hook na parang pinto. Kahit gaano pa kaganda yung laman ng bahay mo, kung yung pinto pa lang ay boring na o mahihap buksan, walang papasok. Maraming mga creator ang sobrang galing sa loob ng bahay, yung mismong content, pero nakakalimutan nilang pagandahin yung pinto. Kung mahina ang hook mo, sayang lang yung lahat ng effort mo sa iba. Tingnan natin tong halimbawa para mas malinaw. Yung una, new product available now. Parang announcement lang sa bulletin board. Walang emosyon, walang connection. Pero yung pangalawa, pagod ka na ba sa magulong disenyo? Ayan, nakikipag-usap siya. Tinutumbok niya yung problema ng audience. Mas personal, mas madaling makarelate at inaolok agad yung solusyon. Ganyan kalakas ang isang tanong bilang hook. Aminin natin, marami sa atin ang guilty sa mga to, lalo na yung una, yung pagsusulat na parang ad copy. Tandaan natin, ang social media ay lugar para makipag-usap, hindi para mambulabog na parang billboard sa EDSA. Kung maiiwasan mo lang tong 5 pagkakamali na to, mararamdaman mo agad yung pagbabago. Mas magiging totoo at mas epektibo yung mga post mo, for sure. So, ayos na tayo sa salita. Lipat naman tayo sa itsura, sa visuals. At heto yung magandang balita, hindi mo kailangang maging isang professional graphic designer para makagawa ng mga post na kapansin-pansin. Ang kailangan mo lang yung ilang simpleng prinsipyo na magiging gabay mo. Alam mo, ang sikreto talaga ay nasa pagiging simple at malinaw. Imbes na punuin mo ng kung ano-ano yung isang graphic, pumili ka lang ng isang bagay na gusto mong mapansin. Siguraduhin mo rin consistent yung mga kulay at font mo. Para sa unang tingin pa lang, alam na nilang, post niya to. Itong mga simpleng bagay na to ang naghihiwalay sa gawang mukhang amateur sa gawang mukhang professional. Kapag ganito kagulo ang isang design, yung mata ng audience mo hindi alam kung saan titingin. Nagkakagulo yung impormasyon at dahil nakakalito, ang pinakamadaling gawin, mag-scroll na lang palampas. Sayang. Pero tingnan mo to, mas kalmado sa mata, 'di ba? Yung isang disenyo na simple at may isang focus, para siyang isang tahimik na lugar sa gitna ng maingay na feed. Agad-agad naiintindihan yung mensahe. Malinaw, mabilis at epektibo. Yun ang gusto natin. Okay, so meron ka ng magandang caption at malinis na visual. Ang tanong, saan mo ito ipopost? Dito na pumapasok ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga nagsisimula, yung iisipin na one size fits all, yung isang post copy-paste na lang sa lahat ng platform. Ang totoo, bawat platform may sariling kultura, may sariling kwentuhan. Isipin mo to na parang totoong buhay. Yung kwentuhan sa LinkedIn, parang nasa isang formal business conference ka. Samantalang, yung sa TikTok, parang nasa isang masayang party ka lang, kasama ang mga kaibigan mo. Hindi mo naman gagamitin yung parehong tono ng pananalita sa dalawang lugar na yan, di ba? Ganun na ganun din sa content. Kailangan mong ibagay yung boses mo sa kultura ng bawat platform para maramdaman ng mga tao na belong ka dun. Ngayon, siguro iniisip mo, grabe, ang daming trabaho. Gagawa ako ng iba-ibang content para sa Instagram, iba para sa TikTok, iba para sa X, araw-araw. Mukhang nga nakapagod. At kung ganyan ang gagawin mo, mauubos ka talaga. Pero may sistema ang mga matatalinong creator para dito. Hindi ito tungkol sa pagtatrabaho ng mas matindi, kundi sa pagtatrabaho ng mas matalino.
Ito yung tinatawag na content waterfall. Ang galing, no? Magsisimula ka lang sa isang malaking piraso ng content, sabihin nating 5 minutong video. Tapos, mula sa isang piraso na yon, parang tubig na umaagos, gagawa ka ng iba't ibang mas maliliit na piraso. Yung video mo, pwede mong hiwain para maging 3 reels. Yung mga tips doon, pwede mong gawing carousel post. Tapos, bawat isang tip, pwedeng maging isang X-post. Gets mo? Isang ideya lang pero naging 10 o higit pang posts. Sobrang epektibo at nakakatipid talaga sa oras. At para matapos, gusto ko lang ipaalala sa'yo, ang paggawa niyang content ay isang skill. Isang kasanayan, at tulad ng kahit anong kasanayan, humuhusay yan habang ginagawa mo. Yung mga unang post mo, baka hindi pa yang kasing ganda ng gusto mo, and that's perfectly okay. Yakapin mo yung proseso. Mag-create, mag-publish, matuto, at mag-improve. Ang pinakamahalaga sa lahat, magsimula ka.